Arestado sa hata-pursuit na operasyon ang dalawang lalaki na sangkot umano sa panggagahasa at pagpatay sa 11 anyos na babaeng grade 6 student sa General Trias City sa lalawigan ng Cavite. Nasa kustodiya na ng General Trias City Police Station sa Cavite ang dalawang suspect sa panayam ng DCRH kay General Trias City Chief of Police Lieutenant Colonel Jose Naparato Jr. Magkakasunod na naaresto sa hiwalay na oras ang dalawa sa lungsod. Positibo itinuro ng naunang naarestong suspect ang pangalawa na may kinalaman sa pagpatay sa biktima. Ayon pa kay Naparato Jr., natagpuan na lang sa madamong lugar sa loob ng isang pribadong eskwelahan sa Santa Clara ang biktima na nakababa ang suot na shorts. Nakatihaya, halos hindi makilala ang mukha at may sugat sa tagiliran. Sila na yung quest. Ano po ay kinamatay ng biktima, Colonel? Anong ginamit nila? Ang kinamatay po ng biktima natin ay asphyxia by strangulation. Sinakal po. Kawakaw yung biktima po natin na ilagay. Oh. At yan dalawang suspect na yan, kilala rin ang tatay ng biktima? Kilala po. Sa interview ng DCRA sa nanay ng biktima na si Melissa Murillo, maraming pangarap ang kanyang anak na gustong makatulong sa kahirapan ng pamumuhay ng kanilang pamilya. Tricycle driver ang kanyang mister at namamasukan naman siya bilang housekeeper sa Maynila. Sabado nang huling pag-uusap nila ang kanyang anak na humihingi ng pera. Natagpuan ng kanyang anak na nandun pa ang pera na ibinigay ng ama sa kanya. Opo. Hindi ka ba dapat mabuhay, ma'am? Ayan. Pang ilang anak niyong babae itong na biktima po, kuya? Unang anak ko yun na babae, pangatlo. Pangatlo. Okay. Dalawa na yung anak ko eh. Opo, dalawang lalaki po. Okay po, dalawang lalaki, tapos siya po yung babae, pangatlo. Samantala, nagpapasalamat naman ang pamilya ni Melissa sa tulong na ipinaabot ng DCR's anchor na si Lakay Deo Macalma. Para sa MBC TV Network News, ako si Nochika, kasama-sama tayo, Pilipino.